guys, magandang araw po sa inyo. Sa araw po na ito ay mag-tune up po tayo ng Click 125. Dahil na-miss ko po kayo at medyo matagal na po tayong hindi nakagawa ng video, o ay humingi po ng paumanin. At sana ay sa video na to meron po kayong panibagong matutunan. Sama ko po ngayon ang aking partner dito na si Sir Arnel na magde-demo po ng ating gagawin. At itong gagawin natin to ay tune up. Mag-tune up tayo ng Click 125 na kadalasan ang inakala ng iba. Ang mga FI na motorsiklo ay hindi na po sinutune up. So, ang gagawin natin ngayon, papakita ko lang po sa inyo kung ano po ang proper na pag-top dead center ng ating click, dahil hindi naman po kita ang kanyang timing mark, no? At kung saan po siya pipihitin para mailagay po sa kanya ang mailagay siya sa top dead center na posisyon. Tuturo ko na rin po sa inyo kung saan po natin makikita yung specification ng valve clearance na ilalagay po natin sa ating mga balbula. So sundan nyo lang po ang ating video. Yun nga po pala sa mga bago pa lang nakapanood ng aking video at hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga po pala ang inyong brother Tonyo. Ang ating mga video na ginagawa ay patungkol po sa mga service po natin sa ating motorsiklo, preventive maintenance at mga troubleshooting na po pwede pong makatulong sa inyo. Kung sa tingin nyo po nakapakipakinabang ang ating ginagawa, huwag po kayong hiyang mag-subscribe, like, and share ang ating mga video. At invite nyo po ang inyong mga kaibigan para makatulong din po tayo sa So yun na nga po guys, ito na tanggal na po ang kanyang cylinder head cover. So sa cylinder head cover po niya, nakakabit din po dyan ang kanyang breather hose, no? Dito yan nakakabit. Papunta po ng air cleaner. So ito yon. So ginagawa, tinatanggal lang po namin yan. At meron siyang apat na tornilyo 10mm na nandito sa kanyang paligid, no? So ito po yon. Mas madaling gawin kung tatanggalin nyo po yung screw na nandito at ilabas siya para mabuksan nyo po ng maayos ang kanyang mga tornilyo. At tinanggal nga rin namin pala yung guide na nandito sa may hose ng ating fuel injector, no? So 10mm din yan. At pag natanggal na, iangat lang yan para hindi maging sagabal sa pagsukat natin ng ating mga rocker arms sa valve clearance. Mamaya sukatin natin, no? Pero bago lahat ay kailangan po natin siyang i-top dead center. So pupunta tayo doon sa kabilang side. So yan, dito natin ikutin, no? So kahit hindi naman tanggalin to, kasi ito na tiyempo ngayon na magsi-CVT cleaning din kami, kaya ito nakatanggal na siya ngayon. So ang gagawin lang dito sa cover niya, ayan, itong side na to, tatlong Allen bolts lang yung tatanggalin nyo dyan. At kita na yan, tornilyo na to dito sa may drive piece natin. So ang ikot nyan, pag ganun din. So lagi towards sa cylinder head tayo lagi sa pag-ikot ng ating mga flywheel, o di kaya sa pag-top dead center natin, para makuha natin yung tamang top dead center at hindi maging salungat doon sa pag-ikot ng ating camshaft. Dahil ang camshaft natin na nandyan ay meron siyang compression release, which is na pag binaliktad natin po pwedeng maging tukod yung exhaust na valve natin. Kung susukatin natin yan, makikita nyo walang clearance, tukod siya kasi nga baliktad pala yung ikot ng ating crankshaft. So doon na tayo sa kabila. At ayun na nga, na kailangan natin ng 22mm na socket para ikutin po yung drive piece assembly na yon, para ma-top dead center natin yung ating valvula.
yung ating makina. Kasi tandaan niyo, bago po tayo mag-tune up ng ating mga motor, kailangan naka-relax lahat ng balbula natin. So ibig sabihin nakasarado siya lahat. At doon natin susukatin yung clearance na tama na dapat maging clearance ng ating mga balbula. Malaking bagay ang ginagampanan ng tamang valve clearance, no? Ang balbula kasi siya yung nagko-control ng pagpasok at paglabas ng fuel dito sa ating gas chamber. So kung meron dyan na mali yung clearance, posibleng maapektuhan yung performance o di kaya yung gasoline consumption natin. Ganon din po yung lakas ng makina na dapat na meron siya ay hindi rin niya maibibigay ng tama kasi nga mali yung pag-digest. Parang sa tao lang pag naparami ka ng kain, sama sa katawan. Pag kulang, ganon din, manghihina ka rin. Kaya dapat saktong-sakto lang yan. No? So, itatop dead natin. Sir Arnel, top dead mga sir. So, ayan. Lagi, titignan natin kapag nag-top dead tayo, end of intake, beginning of exhaust. So, ibig sabihin, pagka lumubog na tong intake, saka na tayo maghahanap ng timing niya. So, since wala itong timing mark, hindi mo masisilit dito, meron yan. Ito yung guide niya. Sige. Sige pa, sir. Nga pala, sa mga nagtatanong, no? Dito na ako sa Kabankalan branch, Kabankalan 2, dito sa may Negros Occidental. Ops. Up. Inay, sir. Oh, kita nyo yung bukol na yon. Yun. Itatapat nyo siya dito sa may guide dito. Ayun oh. Ito naman yung guide niya. Yun yung bukol na yon. So, itatap dead center natin siya. Si Sir Arnel bahala dyan ng top dead center. Okay. So, ayan. So, yan yung yan yung top dead center niya. Ang ibig sabihin ng top dead center, yun yung pinakaunat ng piston natin sa taas, sa compression stroke yan siya. Para masiguro natin na naka-relax yung mga balbula. Saradong-sarado yan. Kasi pag compression at hindi nakasarado yung balbula, singaw yun. Kaya dapat pagka nag-tune up, kailangan top dead center muna para mabigay yung tamang clearance. So dito, sinatanggal na namin yung upuan. Tuturo ko na lang din sa inyo. So ito nga pala yung U-box o utility box ng ating mga motor na click. So dito, makikita nyo yan dyan. So magulo, no? Ito yung sticker na to. Nandiyan nakalagay yung specification ng motor na ganyan, yung idle speed niya, yung spark plug gap, yung mixture ng hangin, yung fuel niya, kung anong klase fuel, lubricant, ganyan. Valve flush. So valve flush, dito tayo. So nakalagay naman dyan, medyo malabo lang kasi nga. So yan. Pero nakalagay dyan guys ay 0.10 plus or minus 0.2 millimeters. So mali, 0.10. Ayan nakalagay 0.10 plus or minus 0.02 millimeters. So yun. Sa exhaust naman 0.24 millimeters or plus minus 0.02 millimeters kapag malamig yung makina. So bakit? Kasi nga kapag mainit kasi yung makina, posible na hindi pa yun yung tamang clearance na maibibigay ng balbula. Dahil yung balbula ay namamaga yung ulo niyan kapag uminit yung makina natin. Dahil siya ay bakal, normal na mag-expand siya. Ngayon pag sinukat mo yan at nilagyan mo ng filler gauge do sa may gap ng balbula at rocker arms, magiging wala yung ilalagay mong clearance kasi kapag kaya na lumamig na yung makina, babalik na siya sa dating pwesto niya, tukod ganyan yung balbula natin. So gagamitan natin siya ng, kasi sabi doon 0.10, so gagamitan natin siya ng 0.10 millimeters na clearance. So yan, yung filler gauge na ginagamit natin. So dapat suabe. Adjust talaga, adjust. Matigas yan. O, kailangan adjust, no? So sa mga gusto palang bumisita rito, open kami
from 9 AM o 8:30 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon, no? At kahit anong klase ng service ginagawa naman namin dito. Change oil, tune up, troubleshooting, mga repairs at overhaul, top overhaul ginagawa namin yan dito. Lahat kahit electrical, no? Pasyalan nyo lang kami rito. At napakagaling nitong kasama ko. Kaya poging-pogi yan, ha? Dito lang kami lagi. No, pati CVT cleaning ginagawa rin dito, FI cleaning, throttle body, basta lahat, pati nagre-reset din kami rito. So yun. So mahalaga na kapag nag-tune up tayo, hanapan talaga natin yung mekaniko ng filler gauge, kasi nga kaya tayo nagpa-tune up para may tama yung clearances o mailagay sa standard ang ating mga motor. Kung wala kang clearance, wala kang pang-adjust ng clearance, paano mo nasabi ngayon na naitama mo ngayon yung valve clearance ng motor na in-adjust natin? So, diba? Kaya kailangan proper tools ang gamitin talaga natin para mabigyan ng tamang performance, mabigyan ng tamang clearance ang ina-adjust natin na motor. At siyempre, in return, ibibigay din naman ng motor sa atin yung performance na hinahanap natin sa kanya, no? So ito ay intake valve ang ina-adjust natin ngayon, no? So ano yan, kailangan, no, kailangan maayos tayo dyan kasi nga maselan yung pag-a-adjust ng valvula gamit yung ating filler gauge, no? Hindi pwedeng masyadong maigpit, hindi rin pwedeng masyadong maluwag. Sakto dapat yan ang clearance na nilalagay natin. Yun. Tapos ang next natin na i-adjust naman ay exhaust valve tayo. So nakalagay din kanina 0.24 mm plus or minus 0.02 mm. Yang nilalagay ko rito lagi ay 0.25 mm. Meron laging yan. Dito tayo. Una dyan, sukatin natin siya. So ito ay alanganin. Na-adjust na talaga ito dati ng iba. At tingin ko kaya pinag-tune up ito ng may-ari kasi nga iba tunog ng makina niya. So paalala nga pala sa lahat, no? Lahat ng mga scooter ngayon FI ay roller type na yung kanyang rocker arms. Kapag ka nagkamali tayo naka-adjust dyan, normal na maingay talaga yung makina. Kasi hindi pwedeng maliit yung clearance sa roller type na rocker arms. Kailangan sundin talaga yung specification niya. Pag hindi nyo sinunod yun, mabilis masisira yung ruler ng ating rocker arms. Kaya dapat, kung ako may-ari ng motor, medyo magiging masailan din ako. No? Punta ako doon sa trusted na mekaniko ko, adi kaya, wala, dito sa kasa. Dito sa amin, lahat dyan na pag-aralan namin, lahat ng FI. At ginagawa talaga namin yan dito. Hindi kami nanghula, bibigyan kayo namin yung tamang diagnosis kung may problema yung motor nyo. At yung tamang parts talaga yung pabibili namin sa inyo. So, sa mga taga-Kabankalan branch, taga-Kabankalan City, dito lang kami sa City Mall. Yung Motor 3 dito na malapit sa City Mall, sa ilalim ng Brigada. So, dito kami. Hanapin nyo lang si Brother Tonyo at si Sir Arnel. Araw-araw kami nandito. Hintayin lang namin kayo. Sigurado naman na mabibigay namin yung serbisyo na kailangan niya sa inyong mga motor. Huwag kayo mahiya, dito lang kami lagi. Sa mga
gusto pala maghanap na bumili ng motorsiklo, ayun, napakarami ng stock dito ngayon. At may mga promo kami na talagang nakapanghinayang pag hindi na-avail, no? So pasyalan nyo kami rito para mabigyan namin kayo matulungan. At yung CI namin, kapag ka nag-apply kayo, installment, 1 day process lang din naman. So ito, goods na to. Ang nilagay natin clearance dito sa may taas ay 0.10 mm at 0.25 mm naman sa baba. So, papaanda rin natin to maya-maya, babalikan namin kayo. So yun na nga, after natin na ma-tune up ang ating ginawang motor sa araw na ito, itong Honda Click ay papaanda rin na natin to siya ngayon. So ito ay 11,214 kilometers na ang tinakbo niya, no? So nag-change oil tayo, kaya siset na rin natin yung kanyang next schedule kung kailan siya babalik. So sa amin nga pala guys, ay every 1,500 kilometers kami nagpapa-change oil lang aming customer. So okay siya, 1,500 kilometers ang next na change oil niya. So buray na lang natin yung trip A at trip B para magbasa siya ng panibago. So yan. Yan. Okay na, no? Bali ito, hindi ganong na ka-monitor to ng may-ari. Kasi nga ang puro gamit lang daw to eh. Puro gamit lang. Kaya from now on, gagawin nila ay i-monitor na nila ang kanilang motor. So sana sa video na to, meron pong natutunan yung marami sa atin. At kung meron kayong mga katanungan, comment nyo lang dyan sa baba para ma-assist namin kayo. Kung gustong bumisita, dito lang kami lagi sa Motor Trade Cabancalan Branch. So ito yung address namin. Sana ay mabisita nyo kami rito at handa kaming paglingkuran kayo. Marami pong salamat. Muli ito yung Brother Tonyo. Mag-ingat kayong palagi.